Alam nyo, eto yung sinasabi na naman itong si Direktor na wala daw kinalaman etong investigasyon nitong ASEAN Games sa impeachment trial. Siguro tingin ko ikwento mo sa pagong. Mahaba Kasi yan. puro wala kayong kinalaman, wala kayong kinalaman. Yung mga timing nyo naman kaduda oh. Oo. Kita mo, si Jinggoy, kung kailan mag-uumpisa yung trial, kinulong. Si Marcoleta, one day before, yung mismong araw yata, no? Oh, Na mag-uumpisa, the same day. kinulong. Pagkatapos, eto, tinawag na testigo si Direktor Matibag, iimbestigahan daw si Cayetano. Sino maniniwala sa inyong walang kinalaman yan? Pinaglulo ko nyo para naman ini-insult ninyo ang aming intelligence Ano yan, attorney? Parang intimidation ba yun? Yun nga sinasabi ni Pia Cayetano. Oo. Anong gusto mo? Huwag magtanong sa'yo ng mahihirap kasi aapir ka. Anong mga timing Huwag na tayo maglukuhan Ang hirap sa inyo, ulalo na kayo, manloloko pa kayo. Oo. Hindi pwedeng gano'n. Dapat isa lang. Ulalo lang o manloloko lang. Pag dalawa, wala nang pag-asa yan. Pwede ba naman gano'n? Obvious naman kayo. Konting swabe naman. Alam nyo, kinakailangan kasi, Manang Jubes, ng talino. Pero attorney, ito pala yung nag-umpisa pa nung 2019 or Kaya nga! Matagal na pala. Bilangin mo, ilang taon na ba yan? Umpisa 2019? 2026 na ngayon Kaya nga, bilangin mo nga. 2027. Ay, 27 years. Ano 27 years? Ay, 2019 Ikaw talaga. 17, ano ba? Hindi, 2019 lang. 2026 na ngayon. Kaya nga. Ay di, 7 years. 7 7 years. Apakatagal naman, 17 years. Oo nga. Si Ramos pa yata ang presidente. Natatakot ako sa tingin mo, attorney, kaya nagkakamali. Hindi, tinatanong ko lang, bibilangin yung 2019, 2020, 2021, 22, Pagdating sa number, ang hirap ako dyan di ba? 7 years. Tumama pa rin. Yan. Kasi ito yung bumutok na ito ngayon noon. Yung 50 million na kaldero. Baboy. Oo nga. Oo, bago sasabihin nyo, 2019, 7 years ago. Ibig sabihin Kung kailan ka tatawagin sa Senado, doon may imbestigahan. Come on. ibig sabihin na overlook lang yan. Na-overlook talaga. Na-overlook talaga. Sige, lokohin nyo ang lelong yung panot. Yun. Usually ganun, di ba, attorney? Overlook lang. Hindi, kalokohan yung overlook na yun. Overlook? 7 taon? Ano ba naman? Ayun na si Diego. Batian na. Sabi niya. Hindi, napisil ko yata. Sorry. Ikaw pala Tumama. Ayan. Tumama yung daliri ko. Yung nagsalita na yun ang Diego. Yun. Diba? Pero, eto nakakatuwa sabi ni Alan Peter, ito, deal, Sige, imbestigan nyo hanggang gusto nyo. Etong Southeast Asian Games. Pero, hayaan yung imbestigahan namin yung floodgate. Patay. Yung flood control scam. Di ba? Mas mabigat sumagot kayo ngayon. Kasi sabi niya, Ito, nandiyan ka na ba? Dito na. Doon sa bandang baba. Opo, yan. Tagalogin mo itong sinabi. Okay. Alan Peter, ano ba yan? Nawala tuloy yan, Sabi niya. Ito. Sige po. This is our proposal. Ito ay aming panukana. Pakiusap To the NBI. sa NBI. Malacanang. Diba? Yes, And the Malacanang. Department of Justice. At sa DOJ, syempre. Investigate the 29 Southeast Asian Games. Imbestigahan ang 2019 na Southeast Asian Games. Where we emerge as overall champions. Na kung saan ay tayo ay overall na magagaling. Na kung saan. Kampiyon. Magagaling nga. Happy 2,000 viewers po Hi! sa DCAR YouTube. Opo. And we're looked up to. At yun ay aming tinitingnan. Hindi, tiningala. Tiningala, tayo.
by the entire Southeast Asian region. Ang buong Southeast Asian na rehiyon. We will fully support that. Totoong sinusuportahan namin yan eh. Yan. Pero ito ang kondisyon niya. Oo. Ang kondisyon ay... Ito. Ayan. Then my colleagues Siyempre, ang aking mga kasama. and I in the minority At ako sa minoridad, okay? will investigate flood control. Ay iimbestigahan ang problema sa flood control. What do you think? Ano sa tingin nyo? Deal? Okay ba? Okay ba? O, di ba? O, Yes or no? Deal! Deal or no deal? Big deal. Diba? It's a big deal. Laban o bawi? Big deal yan, O attorney. kung medyo matanda-tanda pa. Ah. Kwarta o kahon? O. Si Don Pepe. Si Tito Pepe. Oo. Si Don Pepe yan. Oh. Oo, si Tito Pepe Pimentel. Oh. Ang unang-unang kampiyon sa, ano yun, yung hindi tawag ng kampiyon pa eh. Tawag ng tanghalan. Tawag ng tanghalan. Kay Eddie Larde. Ay, hindi pala. Eddie Larde ba yun? Yan. At pinabulaanan din ni Senator Alan Peter Cayetano Ayun. na meron daw 10 bilyon sa congressional insertions. Ay, may singit din. Singit-singit. Oo, parang si Martin Romualdez. Mahilig sa singit. Maraming siningit. Sabi niya, paano ako makapagsisingit doon? Di naman ako miyembro ng kongreso eh. Oh. Di yata pinag-aralan ni Matibag yung timeline kasi nag-iimpake na para sa Bangkok. Ayan. Di wrong mistake na naman yan. Wrong mistake. Yan. Oo. Ay. Sabi niya, sinasabi daw, ito, Tagalogin mo ulit, Tagalogin sige po, mo. sige po. Sabi niya, Malacanang Senate Secretary Sinabi ng Malacanang Secretary, ay naimbestigahan na. ay tapos na, naimbestigahan na. But my case is still under investigation. Pero ang kaso ay meron pang investigasyon. Ganyang kaso. Kaso ni Alan Peter. Kaso ni Alan Peter. Sabi niya, okay. fine. Okay. Let's investigate everyone. O di mag-imbestigahan tayo. But flood control isn't a bad word. Ayan. Hindi naman masamang salita ang flood control eh. Cover up is a bad word. Yun, ang pagtatakip, yun ang masama. Oo, kasi ang napapansin natin, Kengkoy, bakit pagkakampi nila, absuelto agad? Si Bonoan, state witness, yung tinatapos mga ka direktor. agad. Oo. Oo, di ba? No question asked. Pero yung mga kalaban, pilipit na mga kaso. Pinipilit. O, diba? Pinipilit. Katulad din kay Marcoleta. Opo. Pilit na pilit yun. Ginagawa at ginagawang paraan. Oo. Yun, may paraan pala. Baka naman sa gumagot ang palasyo. Ano Hindi po? Kaya? Si Marcoleta rin nagko-cover up eh. Bakit? May tinatakpan siya. Ano tinakpan niya? Ewan ko. Ay, alam ko. Sorry, Senador. Ang ulo lang ang tinakpan. Yun lang, yun Oo, lang. di ba? Pero hindi yung lang. katotohanan. Hindi yung Yan. katotohanan. Opo. Iba yung tinatakpan niya. Iba. Oo. Okay naman yun. Ayos naman yun. Ikaw talaga, Torny, Hindi, Oh, sinasabi sige. ko lang naman. Oo, sige. At least, Ito nga ang natatawa ko rito sa Malacanang. Di ba sinabi ko na nung isang araw, Opo. double standard sila. Ayan. Sabi nila noon, bakit daw nakikialam ang Korte Suprema? Oo, narinig ko yun. Di ba? Diniscuss natin yan. Hindi na natin Oo. pagkahabaan. Opo. Premise lang to nung susunod kong sasabihin. Opo. Manang Jubes. Yes. Pero, nung hindi nila gusto yung ruling ng presiding officer ng impeachment court, Ang sabi naman, makialam daw ang Korte Suprema. ala, Sabi, laban, "Oy, parang, maglabas kayo ng desisyon." Atori, parang laban ubawi yan Oo nga eh. O, Oo. pareho. Oo. Ganyan sila kay Pokito. Ito, ngayon Ayan. naman, sabi nila, Opo. yung sa mga bank deposits since 2007, diniscuss na rin yan Opo. natin kahapon, di ba? Yes po. Bakit daw ayaw ilabas kung walang itinatago? Oh. Di ba? Oo, okay. Eto ang tanong ko. Kung walang tinatago, ba't ayaw magpa-hair follicle test ang Pangulo? Ayan. Sige! Hair follicle! Bakit ayaw? Di ba? Oh. Bakit kung walang tinatago,
pinatay niyo yung impeachment ng Pangulo sa House. Ayaw niyo Agad-agad. man tanggapin yung impeachment complaint namin. Di ba? Akala mo ba? Double standard kayo eh. Ipokrito kayo eh. Kayo talaga, oo. Eto pa, napag-aaralan natin sa ating pagbabalik. Bakit, sabi nyo, ox na ox ang Amerika? Di ba? Opo. Ayaw nyo sa China. Gusto nyo sa Amerika. Oo. Ako, ayaw ko sa China, ayaw ko sa Amerika. Sa Pilipinas tayo. Doon tayo. Oo, pero may diplomasya tayo. Yun, pwede naman. Pareho kaibigan. Ba't Correct. kakalabanin yung isa, doon Kakampi. tayo magsusuliksik. Tama. Pero, nung sinabi ng Amerika na parang sinampal sila, na bakit ba kayo na siksik ng siksik sa ICC, sabi nila, wala namang ibig sabihin, di naman patama ng Amerika yan. Walang influensya yan sa foreign policy ng Pilipinas. Sinasabi na nga ng mga ng Amerika, yung mga kaalyado nila na kumikiling sa ICC ay bibigyan ng kaparusahan, sanctions. Ayun na. Di ba? Ayun na. Di patay na. Bakit double standard na naman? Opo. Pag ayaw nila yung naririnig nila sa Amerika, dead madela. Nung una, Senator Panglito Lacson was targeting Senator Erwin. Kaya nga yung contractor, di ba, sa opisina niya, sa Senate, may ebidensya daw siya. Senator na, sa iba naman nanggaling to, yung sinabi Senator na may party list, na may mga problema din yung mga kontrata and everything. Pero nung naging bata na niya at nauutusan na niya, kampi-kampi na, di ba? Hinihintay niyo muna makulong lahat ng witness para wala rin mag-witness. Or kinakausap pa ba yung ibang mga witness? Kasi nga, yun yung tuligsa ko na bakit parang may pasahan ng bola si Senator Lacson at yung sa administrasyon kung kanino itututok yung investigasyon. So, integrity is very important. So, why not give integrity sa investigation natin sa flood control and sa lahat ng malalaking corruption issues para nga manumbalik yung pride ng ating bansa na good governance, rule of law. Ngayon kasi tayo bad governance, bend the law. Starting point kasi tatlong I ang pag-uusapan natin ngayon Integrity, yung pong sinabi ni Senator Chief Persecutor Lacson, yung pong isda, kasi ang isda po sa bibig nahuhuli, at pangatlo po yung impeachment, no? I just want to repeat yung sinabi ko kanina, but this time around, instead of addressing myself to the teenagers and young men and women of our country, sa young parents naman, di ba? Sa mga nanay at tatay na may mga batang anak. You may agree or disagree with many of our political stands sa mga issue, but napaka-importante po na we all agree that this is for their future. So let's start po with integrity. Can we all agree po that whatever we do becomes a habit? Then when it becomes a habit, it becomes part of our value system, then it becomes our character, then it becomes our identity. Diba? So for example, every single thing Juan de la Cruz does, may ninanakaw o may pinipitik or may dinadaya. Cheating, stealing, and lying. So for example, pag breakfast, hindi po nakatingin yung tao sa kalenderya, kumuha ng extra rice o kumuha ng isang pritong itlog pa, hindi binayaran. Pagdating sa opisina, late, 10 o'clock, pero nilagay doon sa time card, 8 o'clock o 9 o'clock. Pagkatapos, hindi pa umuwi kagad sa asawa, dumaan muna sa club, nag-inom-inom, nag-mouthwash pagkatapos, nung tinanong ng asawa saan galing, sa opisina. Yung pala ang pangalan ng bar ay opisina. So yung cheating, stealing, and lying, nagiging habit, nagiging character, alam ng mga barkada niya. So nagiging identity niya yon. So ganun din sa isang bansa.
Ang gusto po nating identity is yung Pearl of the Orient. Kasi nga po, maganda, natural, uh, precious yung pearl. Of course, para sa mga kapwa Kristiyano, karangalan natin sabihin the only Christian country in Southeast Asia. Excuse me. Pero ganun din po sa kabaliktaran, di ba? Kung sasabihin natin we're a Christian nation or sa mga kapatid nating Muslim, nasasabihin Muslim Pilipino, and then panay skandalo na daan bilyong piso, nagiging part ng identity. Kaya maraming OFW na pumapalag pagka ganyang kalalaki yung pagnanakaw kasi nababalita sa ibang bansa, naaalas ka or na, how do I put it, di ba? Yung parang nababansagan tayong mga Pilipino. So believe me, Senator Panfilo Lacson, I understand when you say you're hurting because of your integrity. But hindi po ako nag-umpisa nito. Issue lang po yung Senator Marcoleta. Hindi nga po ako active sa hearing na yan. Nakatutok ako bilang minority leader sa ibang mga bagay. Si Senator Marcoleta, whether when we were in the majority at si Senator Chis Escudero ang Senate President, and when we were in the minority, si Senator Dante Marcoleta po nakatutok dyan. Mga debate, bend the law, restitution, meron bang mastermind o hindi, debate lang yan pinersonal mo. Pinersonal mo rin si Senator Marcoleta, kasama kayo pare-pareho sa case build-up, kinutya mo pa, tapos pati nung kinulong, kati kung naka-wheelchair, hindi mo naman alam yung kalagayan ng, ng tao. So, yung question ko, bakit abruptly tumigil yung hearing and then bakit magkabila na yung sinasabi ng, magkaiba na ang sinasabi ng ombudsman na may mastermind at yung sinasabi mo na hindi. And then bakit may mga tinitignan, may tinititigan, at merong hindi tinitignan at all. So, pasok ngayon. Kune-question ko daw integrity niya. 2 weeks na yung impeachment. I'm just doing my job doon. Biglang titirada yung NBI tungkol sa Southeast Asian Games that we're very proud of. The whole nation is proud of. Ilan beses na naimbestigahan, wala kaming tinatago dyan. We're proud of it. Sasawsaw ka, tapos when I talk about the flood control na dapat nag-inhibit na yung bata mo, si Senator Erwin Tulfo, pero siya pa rin ang nagsasalita. Una, sabi niya, hanggang dyan na lang ba tayo, paikot-ikot na. Pagkatapos, sabi niya, wala daw member ang minority. Hindi naman siya minority at minority leader ako . Kung tinanong niya, nag-hearing na, wala daw kwarto. O hindi daw pwede yung session hall kasi may impeachment. Monday to Wednesday lang yung impeachment . Or hinihintay niyo muna makulong lahat ng witness para wala rin mag-witness. Or kinakausap pa ba yung ibang mga witness? Kasi nga, yun yung tulig sa ako na bakit parang may pasahan ng bola si Senator Lacson at yung sa administrasyon kung kanino itututok yung investigasyon. So, integrity is very important. So, why not give integrity sa investigation natin sa flood control and sa lahat ng malalaking corruption issues para nga manumbalik yung pride ng ating bansa na good governance, rule of law. Ngayon kasi tayo bad governance, bend the law. Tapos takpan na lang sa maraming ayuda para wala na lang magtanong. Tapos pagka may nagtanong, ikulong na lang yan. Ganun na yung sistema . Yun po yung inaangal namin, yung sistema at nangyayari. So ba't ko sinabing sa bibig na huhuli? Ano po sinabi ni Senator Lacson? Sabi niya may ghost project daw sa Taguig. Ang ombudsman po may interview sa isang dating vlogger na po ngayon, dating journalist, pero actually PR yon. Sinabi na nila last year pa, tinitignan ng Taguig, wala po silang nakita. May alam din po akong excuse me, law enforcement agency. Tumingin na, walang nakita.
Of course, we do our due diligence, di ba? Ako mismo, pati opisina, nung pumutok yung mga skandalo, kasi periodic naman yan, tinitignan lahat ng project. Pero, and every year, kasi nga tinitignan ko anong hindi pa tapos para mapondohan. Pero pinatignan namin lahat kung anong may problema, anong hindi ano yung na-late. Wala pong ghost. Excuse me. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero nung sinundan po namin yung JA at sinundan po namin ang mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project. No? Yung mga kababayan, para lang malinaw, yung ghost, nabayaran na, walang nagawa. Yun po yung ghost, para malinaw. Kasi po, may iba-ibang kategory ng anomalya. Pero dun lang tayo sa ghost. Kaya suggestion ko, on the record yan sa DPWH kay Secretary Vince Dizon, utusan lahat ng district engineer at kung pwede pati LGU, kunan ng picture. Last year pa to. Para pag wala talaga, ghost yun. 1 year na eh. Sabi nga ni Manong Chavit Singson, di ba, nasa Ilocos daw meron. Pero ang tinitignan, ang sinabi kay Senator Lacson sa Ilocos, ang tinitignan ni Senator Lacson, Taguig. So makikita nyo po sa bibig na huhuli. At saka, hindi po biglang nag-fall in his lap. 20 years na po kasi kami niyan na nagla-lunch together, halos may grupo kami. Nandun din sila former Secretary Llamas, mga dati naming kakampi sa politika. And nagkakakwentuhan kami ni Senping niyan at saka pag sinasabi niya pare anomalya, nagkikwento din ako na heartbreaking pag may tinatanggal ka, pag may tinatalikuran ka, lalo kung napakalapit sa iyo. Pero kung masama ang ginawa o masama ang hangarin, kailangan ilayo, pati sa politika. And syempre sa amin, hindi lang yung legal, pati yung moral. So kilala niya yung mga yan. So yun ang kinakausap niya ngayon. So yung mga kinokondemn niya dati, yun ang kinakausap niya. Pero kinausap na niya kaya nga may sinasabi siyang alam na eh. 'Di ba? Kaya sinasabi niya direct, indirect. Ang tanong, legal din ba yung iba niyang ginagawa? Kasi nga, katulad sa AMLA, dapat yan confidential. Hindi dapat nire-reveal yan sa mga tao. Kahit senador ka, kahit chairman ka ng Blue Ribbon Committee. So, kung interesado ka talaga sa flood controls, Senator Panfilo ang pangalan mo pero nililito mo lang mga tao So, Senator Panglito Lacson, di ba nasa TV madalas si Mayor Joy nung pumutok to na hindi man lang nagko-coordinate sa engineering ng Quezon City. Di ba si Secretary Vince Dizon mismo, sinamahan mismo si Mayor Isko, may flood control problem dun sa Manila. Ba't hindi mo patawag isa-isa yon? Nakatingin ka sa Taguig, bakit? So, dun sa pangatlo natin topic, impeachment. Boto kasi sa impeachment laban kay Vice President Sara ang talagang pinagkakaabalan mo. Halatang halata. Kaya mga kababayan, mapapagalitan to si Senator Lacson kasi ang strategy, ipunin muna lahat ng tingin nilang hawak nilang dumi, ika nga, para before the botohan gamitin. Kaya lang hindi makapagpigil dahil inis na to si Senator Lacson dahil sanay siya boss Sanay siya nagmamando, sila ni Senator Tito Soto. Ang problema nga natanggal, tapos hindi rin binalik sa kanya committee, tapos ngayon, syempre ang nasusunod sa Senate si Senator Win Gatchalian at si Senator Chis Escudero dahil impeachment So, nahihirapan siya. Tapos, proxy niya sana si Senator Erwin kaya pinagsasalita niya. Ang problema, syempre, natamaan din yung moral ascendancy ni Senator Erwin kasi nalalaman din yung mga connection niya dyan, di ba? So, nung una, Senator Panglito Lacson was targeting Senator Erwin. Kaya nga yung contractor, di ba, sa opisina niya, sa Senate, may ebidensya daw siya. Senator na, sa iba naman nanggaling to, yung sinabi Senator na may party list, na may mga problema din yung mga kontrata and everything. Pero nung naging bata na niya at nauutusan na niya, kampi-kampi na, di ba?
So, nung May 11 na pumayag ako sa grupo na ako ang kandidato ng Senate President, we were really hoping na priority yung moral recovery natin, economic recovery natin, a fair impeachment, tapos finding a way forward with the administration kung paano ayusin tong flood control problem, yung repentance, reform, accountability. Ang problema, hindi papayag si Senator Lacson na hindi siya boss. So ulitin ko po, dalawa po kasi yung ghost, di ba? Ang ghost is project at saka ghost po is people, di ba? Yung sa Pinoy ba, marami pa rin maniniwala na pagka mali yung pagkamatay, may multo, may ghost. So wala pong ghost sa amin, ghost po na ghost project. At kung sasabihin niya ghost ng Kuratong Baleleng, and with all due respect kasi napakalapit ko rin sa pamilya po ng Dacer, sa Dacer Corbito double murder, yung ghost nun na hinohunt pa rin kung sino yung tunay na nagpatay at yung mga mastermind nun, wala po sa Taguig yun, Senator Lacson. Hanapin mo kung nasan yung mga ghost na yon, di ba? Ang hilig mo kasi mag-smuggle ng mga issues na wala namang kilalaman sa pinag-uusapan eh. Pinag-uusapan impeachment. Biglang may investigasyon ng NBI, sasawsaw ka. Then ismasmuggle mo yung issue ng Taguig. You want to cement kasi all these issues na para ikaw lang ang bida. Hindi naman po ako nakikibida eh. 'Di ba si Senator Marcoleta, alam namin ginawa mo behind the scenes, yung case build up, hindi mo naman trabaho 'yon. Tayo matagal tayong magkasama, kilala ko rin naman yung mga nagbibigay sa iyo pag eleksyon eh. Di mo naman dineclare, 'di ba? O so plunder din ba 'yon? Or ang sagot mo pareho kay Senator Marcoleta, ginamit mo naman 'yon. O, 'di ba? Ginamit mo naman 'yon. Hindi mo namang binulsa. Kaya nga sinasabi ng mga lawyers, 90% to 100% makukulong kung yung doktrina kay Marcoleta ay gagamitin sa lahat, di ba? So guys, integrity napaka-importante sa church, sa school, sa teachers, sa isang bansa, sa ekonomiya natin. So, seryosohin natin yung impeachment. Kaya kami nililito eh. Kasi bukas supina pag-uusapan. Tuesday yung NBI. Yon, tapos yung NBI sinupina yung organizing committee ng Southeast Asian Games sa Friday. So, maging, kanina sabi ko, yung hate the sin, not the sinner. So, wala pa naman ako dun sa hate the sin, love the sinner. Lalo kung kadebate mo. Kasi minsan, syempre, tao ka rin. But kailangan dumating tayo doon, di ba? But the very least, don't hate the sinner. So, may pag-asa ka pa, Senator Lacson, kasi may history ka naman ng paninindigan. Tapos, alam mo naman sinong mastermind, alam mo naman saan napunta yung pera. Ilan na lumapit sa'yo na may ebidensya, kaya lang tinalikuran mo na, kaya hindi ka kinakausap. Pero pagka tinalikuran mo yung hamo sa admin at binalik mo, yung integrity is within your hands, hindi sa akin. Pag ang tao may integrity, walang makakasira nun. So kahit pagbintangan mo ako at sabihin mo, tinitira ko integrity mo. So lahat ito, ang daming nagpo-post sa kahit anong site, ang daming nagpo-post about you. So hahanapan mo ng dumi yung bawat Pilipino na tingin na wala kang integrity or na sinanla mo yung integrity dyan sa flood control issue na yan. Di tubusin mo, sinanla mo lang naman di tubusin mo. So, sayang talaga kasi kung si Senator Ping Lacson, nung after yung mahiya naman kayo, after his speeches, sinundan lang talagang ebidensya tapos walang pakialam sino nang tatamaan, hahabulin. Hindi pati siya nandun sa na pag natanggal si VP Sara, natanggal ang presidente, magiging presidente si VP Sara. Pag si VP Sara pwedeng tumakbo, baka talo silang lahat. So ang naisip ni Senator Lacson, hindi ako mananalo nito, di ba? Tumakbo ng presidente, tumakbo ng vice president. Alam naman natin, kahit anong deny niya, yan ang talagang ambisyon niya. But again, tignan nyo, sa haba ng ating pag-uusap today, ang issue talaga dito, yung impeachment, yung mga issues na how to make it fair, non-political. Secondly, paano masolve tong flood control, no?
when I say flood control, I'm talking about all the corruption issues sa ating bansa. Pero ito kasi pinakamalaki eh. At pinakamalaki yung mga nasa likod nito. Kaya kung ma-solve natin yan, may way talaga to redemption, di ba? Repentance, renewal, revival, repentance, di ba? So may plano na kasi yan, kaya mapapagalitan yan si Senator Lacson eh. Takot lang yung iba eh, pero mapapagalitan din yan. May plano na kasi, announce ayuda, announce yung ibang kakasuhan, ilang congressman, medyo hirap pa sila kung yung former speaker ay kakasuhan o hindi. Tapos i-announce sa SONA yan, tapos balik sa impeachment. Sinisira ni Senator Lacson kasi ako ang sinisiraan ng sinisiraan. I'm just doing my job sa impeachment court, just like any one of you, di ba? Yun. Ba't hindi ka maglatag ng plano, Senator Lacson? Why don't you tell the Filipino people, if we want to get to the bottom of the flood control, eto plano. Eto listahan ng mga witnesses na hindi pa tinawag. Eto yung mga LGU. Quezon City, Mandaluyong, Makati, Parañaque, basta lahat sa Metro Manila, tapos lahat ng highly urbanized city. Eto mga probinsya. Hindi ko sinasabing may problema yung mga city na yan. Ang sinasabi ko, ipakita ni Senator Lacson na hindi yung inis lang siya sa isang tao. Kasi paano naman tayo nangyari kay ate may naiinis na celebrity? I respect that. Hindi nyo type yung pananalita niya, hindi mo type yung kanyang way of expressing herself, pero yung sasabihin, dapat ikulong na to. Paano naman tayo dumating doon? Hindi mo lang type yung isang tao, gusto mo nang ikulong. Because nga, kung anong itatanim natin, yan ang aanihin natin. At yan ang style na tinutulak nila Senator Lacson. So, doon sa mga kaibigan nating natitira sa admin, napahamak na kayo ng May 11 hanggang June. Kailan ba yung special session? Dahil nga, may way forward na na magko-cooperate independent Senate. Pero nakinig kayo kay Senator Lacson, kay Senator Tito Sen, 'di ba, kay Erwin Tulfo na guluhin kami, palitan sila dapat may control, dapat kontrolado nila yung impeachment. So, we're doing our best there and I respect the presiding officer, I respect my colleagues there. So, ba't hindi pwedeng trabaho na lang? So, thank you Tanes, Ira, Kahes, laban. Wala na po tayong choice kaya laban po tayo. Why do I say walang choice? Walang mangyayari po sa ating bansa kung kung yes man na lang po tayo lahat, di ba? So, laban po tayo. So, prayers po. Napaka-importante prayers that we discern right versus wrong and have the strength to do what's right. So, God bless you. Happy Sunday po. I hope I don't have to vlog that often and answer the issues because clear naman yung way forward. Clear naman what we can do so that the country can recover at hindi na mahirapan ang ating mga kababayan. God bless you guys. Happy weekend.